Lord, you are the one who's highly seated on the throne. Lord, you are the one who was, who is, and is to come. Lord, you are the one who picks me up beside my fall. Lord, you are the one who hears me when I call. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you. You are Lord of everything. Jesus, you reign. We worship you. We worship you. Jesus, we worship you. We adore you, Lord, Savior and King. One more time, Lord, you are the one. Lord, you are the one who's highly seated on the throne. Lord, you are the one who was, who is, and is to come. Lord, you are the one who picks me up beside my fall. Lord, you are the one who hears me when I call. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, oh, yes you are. Holy, holy are you, Lord.
majesty. You will always be majesty. You will always be the sovereign Lord. Jesus, you will always be supreme. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Buhay na buhay ang Diyos. Amen! 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 Okay. Palakpakan nga po natin uli ang ating Panginoon. Amen. So makakaupo na po tayong lahat. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Tunay nga na linggo na naman po o araw po ng pananambahan. So, wini-welcome po natin ang ating mga followers sa ating FB at po YouTube. So, welcome po to sa Bride of Christ Church. At ganun din naman po yung kung kayo po ay naghahanap ng church. Ito po yung pagkakataon na iniimbitahan namin kayo upang kayo ay makarating dito sa 3344 San Jose Avenue, Daly City, ayan, California. Ayan. So, ang ating pong gawain ay nagsisimula po ng 10:00 at tayo po ay bukod po sa ating pag-worship sa ating Diyos na buhay, tayo rin po ay meron po tayong healing service. At meron din po tayong mga prayer meeting na ginagawa tuwing Tuesday. At everyday po, meron pong mga intercessory, mga kababaihan na nagpipray tuwing mga umaga po, 5:30, para po ipag-pray ang ating mga pangangailangan at syempre po, ang ating kapaligiran at ang iba't iba pong mga nasa ating nag-e-echo, sandali. Nasa ating pong kapaligiran. At ganoon din naman po, meron pong mga Bible study na ginagawa from Tuesday hanggang Friday po. Noon. Kaya kayo po ay welcome. Kung nais po ninyong matuto pa ng patungkol sa Diyos, kayo po ay mag-message lamang po dyan sa ating or mag-comment dyan po sa ating FB at saka po sa YouTube. So, kayo po ba'y excited? Parang dalawa lang ang sumagot. Excited po ba tayo? Amen. Okay. Kailangan po, ang mga anak ng Diyos ay palaging excited sa pagdalo sa gawain niya. At excited po tayo every day dahil tunay nga na meron po tayong pagkakataon na maging liwanag sa ating kapaligiran, maging ilaw at asin sa ating kapaligiran. Alam po ninyo, no, ang nangyayari po sa ating kapaligiran is talagang kaiiba na po. Pero dahil po tayo, ang ilaw po natin, ang Panginoong Hesus po, dala-dala po natin ang kanyang kawalhatian. Kaya po dapat tayo ay magliwanag upang sa ganon marami po ang makakilala sa ating Diyos. Marami po tayong mailapit sa Panginoon. Naalala po ba ninyo, ano po ba ang motto ng Bride of Christ Church? Ayan. Each one brings souls to Jesus Christ. So, ito na po si Pastor. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating Pastor. Praise the Lord. Amen. Truly, God is good. So, God is awesome. So, tell your neighbor, God is good. Yeah, sabihin nyo sa inyong katabi, ngitian nyo. Tumalikod kayo po, sa gilid. Yan, purihin ang Diyos. So, mabuti po ang Diyos. At narito po tayong lahat. Kaya nga po binabati natin, of course, ang kalawakan po ng gawain natin. So, napapanood tayo halos sa buong mundo. At binabati nga po natin, mga kasama natin dyan. Kanina pa lang, dyan po sa Montrose, Sacramento. Of course, sa parte po ng Lathrop. At dito po sa lugar ng Bay Area. Of course, dyan po sa Asia, sa Africa, sa Australia, sa Europe, South, North America.
At palagi po natin i-declare, one thing I know, God loves you. Sabihin nyo nga uli sa katabi, God loves you. Amen. Hallelujah. So, mahal po tayo ng Diyos. So, ibig sabihin, meron nagmamahal sa atin ng Diyos. Amen. Praise the Lord. So, ngayon pong umaga, so bago tayo dumako sa mensahe, of course, may request everyone to stand up, please. Tumayo po tayong lahat sa umaga pong ito. At ito pong ating i-declare, gawin po natin itong prayer ng ating mga puso. Panalangin po ng ating mga puso. So, Father God, we want to be guided, taught, prepared, and moved by God, Holy Spirit, in our own personal life and in the ministry. Lord Jesus, we declare, we receive, and we believe that this day is 10 times better than yesterday. We choose to be healthy. We choose to have long life. We choose to be blessed. We choose to be anointed by you, guided by you, protected by you, provided by you. We entrust everything into your hand, our physical body, our soul, and our spirit. The way we speak, the way we think, the way we act comes only from you. Direct our step today. In Jesus' name, amen. Let's give a clap offering to the Lord. Hallelujah. Yung pong pinakamalakas na palakpak ng pagpupuri sa buhay na Diyos. Praise the Lord. So, purihin po ng Diyos. At ngayon nga po, January 11, 2026, mabilis po ang panahon. At tunay po na nakita natin ang blessing at pagpapala ng Diyos. Ready na po ba tayo sa Word of God ngayong umaga? Alam po ba ninyo ang salita ng Diyos? Pag iyan po i-declare, hindi babalik po ng walang bunga. So anuman po sitwasyon natin sa buhay, anuman ang ating pangangailangan, i-claim po natin ang salita ng Diyos at yan po ay magre-rema. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay mabiging buhay sa ating mga buhay. Amen? So mapalad po tayo ngayong umaga. Ang ating pong speaker, walang iba, kundi ang ating pong co-pastor ng Bride of Christ Church dito po sa Bay Area. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay, Pastor Evelyn Acacio Cruz. Pastor. Thank you. You may be seated in the presence of the Lord because God is good. And all the time. God is good indeed. Amen. Amen. So, ngayong umagang nito, sabi nga, second Sunday of the month, the first month of the year. Yung mga bilog-bilog nyo dyan, tinago nyo na ba? Yung mga 12 bilog ninyo, yan. So, marami tayong mga wishes. At sabi nga, hindi pa huli para doon sa mga gumagawa ng mga New Year's resolution. Sa ating mga buhay, yun nga, ano ba, tayo mga Kristiyano, ano ba ang gusto natin? We want to be, we will try to do our best. We will try to come early at church, and I commend people who came early today. Sila Sherby, maaga sila. Si Ate Glo, maaga din. At kami din, maaga din. Kaya yung iba, susunod na linggo, maaga din po kayo. Sila Christy, sila nanay, maaga din. Yan. So, meron tayong mga ginagawa, improvement sa ating buhay, di ba? Maski sa trabaho, meron tayong mga sinasabi, I will be better, I will improve. Yun naman yung gusto natin na mangyari. Kaya ngayon, bilang mga Kristiyano, paano ba natin titignan yung mga bagay na ito? Ano ba yung ating mga New Year's resolution? Paano ba natin gagawin yung mga bagay na ito? Kaya manalangin tayo. Ama naming Diyos sa langit, sa pangalan ni Jesus, sa inyo po namin iniiwanan ng aming mga puso ang mga bagay na inihanda mo sa amin. Tunay na ito ay aming maunawaan. Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan o banal na Espiritu upang kami ay patuloy na makalakad sa inyo. At patuloy po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kala ko may sunog eh. Yun, nagulat ako eh. Napadila tuloy ako eh. Yan. Kaya ngayon, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay, yun nga, ang tanong,
Ano ba ang gusto ng Diyos sa atin ngayong pagpasok ng bagong taon? Yan. Kasi tayo, minsan, tayo yung nauuna tayo sa Diyos, nauunahan natin ng Diyos. Tayo yung nagpaplano ng hindi natin kinukonsulta sa Diyos. Ano ba ang gusto ng Diyos? Kung sinasabi natin na ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa, ang Diyos ang may-ari ng ating mga buhay, na hindi tayo magkakaroon ng susunod na hininga kung hindi ibibigay ng Diyos. At marami na tayong natutunan, nasa atin ang pagpaplano pero nasa Diyos ang pagpapatupad. So siguro mas maganda na gawin nating kagawian natin. Let's make it a habit to ask God first. What do you want me to do today? What do you want us to do as a church? What do you desire of us? At yun nga, may mga napag-aralan na tayo, nakita natin, may mga natututunan tayo kung ano ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Kaya lang, yun nga, minsan ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng, kapag ka maganda ang nagiging takbo, nakakalimutan natin ng Diyos, nagkakaroon tayo ng self-righteousness. O kaya, minsan naman, kapag ka hindi naging maganda ang takbo ng ating buhay, nagkakaroon naman tayo ng parang nagre-regress naman tayo, lumalayo naman tayo sa Diyos. So, napofrustrate tayo. Kaya dito, ang pag-aaralan natin ngayong umagang ito, ang title ay Pressing on Christ. Magpatuloy kay Kristo. At mamaya makikita natin yung sagot doon sa dalawang danger na sinabi ko, that we can be self-righteous at pwede naman na tayo ay mag-backslide o mawala ng pag-asa. Dalawang bagay. Kaya magpatuloy tayo kay Kristo. Yun yung ating New Year's, kumbaga, yun ang gusto ng Diyos sa atin. Magpatuloy tayo kay Kristo anuman ang pinagdaraanan natin sa buhay. Kasi sabi nga natin, Christ is the author and perfecter of our faith. At sabi nga, everything was created by Him, through Him, for Him. So lahat na kay Kristo. Kaya dito, makita natin, pag-aralan natin. Paano ba natin maitutuon? How can we focus our mind, our soul on Jesus alone? Kaya yon. At ang ating teksto ay kukunin natin sa Philippians 3:7-14. Kasi dito, bago natin yun puntahan, makita natin, ano ba ang gusto, masyado naman ako nagiging slang, no? Ang gusto ng Diyos, ano ba ang gusto ng Diyos sa atin? Ang sabi ng Romans 8:29, sabi dito sa 8:29, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So, mulat-mula pa, ay alam na ng Diyos. So, mulat-mula pa, bago pa lalangin ang langit at lupa. Kaya nga, sabi nga, even before the foundation of this world, we were chosen. Diba? So, alam na ng Diyos. Alam na, sa pulat sa Paul, alam na ng Diyos kung sino tayo na ngayon ay naririto dahil kinikilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya, maliwanag din na yun nga, alamin natin paano ba mangyayari o magkakaroon ng kaganapan yung mga bagay na yun. Kasi
sa ating mga buhay, meron tayong mga tinatawag na disposition. Yan, disposition and inclination. Disposition, yun yung ating karakter. Kung tayo ay mapagmahal, yan. Ang inclination, ano ang nagtutulak sa atin minsan na gawin? Like halimbawa, yun nga, nandito kayo sa church. So, andito ka ba sa church voluntarily or andito ka sa church dahil pinilit ka na pumunta sa church? At yung pumilit sa iyo na pumunta sa church, kaysa naman sermonan ka buong linggo, umattend ka na lang ng church. So yun yung inclination na tayo minsan sa paggawa natin ng desisyon sa buhay ay depende doon sa sitwasyon. Yun. Kaya dito natin makikita. Kaya ang buhay Kristiyano ay hindi parang turning the next page. Next page na ng libro. Kung hindi, ang buhay Kristiyano ay nasusukat kung gaano tayo kalapit kay Hesukristo sa ating paglakad. Buhay Kristiyano. Kaya yun. Kaya pupuntahan natin at hihimayin natin yung Philippians 3:7-14. Kasi dito, doon sa Philippians 3, bigyan ko lang kayo ng background, meron dito dalawang klase ng tao. Doon sa mga Hudyo, merong pare-pareho silang naniwala na kay Kristo. Kaya lang, meron bang mga Hudyo, gusto nila na yung mga Gentiles, yung mga hindi Hudyo na naniwala kay Kristo, gusto nila magpatuli. Kasi sila, nasa kanila yung pagpapatuli. Kaya meron naman na mga isang klase din na mga mananampalataya nung panahon na yon, na ang gusto naman nila, gumawa ng mga extra work. Parang ganon. Gusto naman nila extra work, parang yung sinasabi nga na hindi sapat yung manampalataya kay Kristo. Kailangan gumawa ng mga extra. Kaya nga yung iba, nakita ko, kaya sila nabe-burn out kasi they are expecting something na hindi nila nakikita. And that is also the reason why some people leave the church, because they have expectations from the church. Pero dito, yun nga, if we will just know and realize that it is only the Lord Jesus Christ, even pastors, we have weaknesses. We are all human creatures. Only Jesus Christ is God who became a creation like us. So, yun naman yung bagay na yon. Kaya dito, titignan natin yung paano tayo makakapagpatuloy kay Kristo ngayong bagong taon. Kung ano yung ating 2025, ano yung atin ngayon, ngayong 2026, pagpasok ng 2026. Kaya, number one, na dapat nating maunawaan na yung pundasyon natin. Kasi nga, sabi nga, ang isang bahay na tinatayo, inuuna yung pundasyon. At kung gaano katibay ang pundasyon, depende sa lugar. Kagaya nga kung ang lugar mo nasa lindulin o dun sa mga lugar na prone sa earthquake, meron ng bagong na-discover yung mga engineers that the house will rock together with the movement of the earth. Kaya meron na yung foundation nila, may gulong na. Kaya yun ay sumusunod kung saan nag-aano. So, yung foundation is very important. At dito, ang ating pundasyon ay yung katuwiran lamang ni Jesus. So, dito, yaan. Kaya titignan natin yung pundasyon na kay Jesus lamang. Walang ibang panggagalingan. Yun. Kaya basahin natin yung
Philippians 3:7-9. Ano ba ang sinabi ng Philippians 3:7-9? Sabi dito, "But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ." Okay, bago ko tuloy, makikita kasi dito, yun nga, sinabi kasi ni Paul kung ano yung meron siya noong nakaraan. Dahil yun nga, di ba, alam natin na inuusig niya yung mga naniwala kay Kristo dahil doon sa kanyang pagsunod sa Judaism. At hindi lang yon, kasama siya sa lipi ni Benjamin. Yung lipi ni Benjamin at saka ni Judah, sila yung mga warriors. Na kahit na maliit ang lipi ni Benjamin, pero sila yung isa sa mga natira, mga warrior yan. Tapos yun nga, sinasabi rin niya na siya ay tunay na Israelita. Na yun nga, kung sa mga pinag-aralan din ng tungkol sa salita ng Diyos, meron din siyang sinasabi. Kaya yun yung kanyang sinabi doon sa mga tao na nagbibigay ng ibang katuruan patungkol sa pananampalataya lamang kay Kristo. Ang ating, kagaya natin, sinasabi natin, "For it is by grace that we have been saved through faith," at lahat ng yon ay regalo sa atin ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng magyabang. So, ganun din dito, na yun nga, sinasabi dito ni Pablo, na ngunit dahil kay Kristo. So, sinasabi niya yung kanyang mga katangian, yung kanyang mga abilidad o kanyang sitwasyon sa buhay, ay lahat yun wala na. Kaya sabi niya, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon, na itinuring kong walang kabuluhan ngayon. So parang tayo din, kung ano yung mga ipinagyayabang natin noon na mga accomplishments, achievements natin noon, hindi natin na yun ginagamit ngayon, na tayo ay mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Kaya yun yung sinasabi dito ni Pablo. Verse 8, sabi niya, "Yet indeed, I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, from whom I have suffered the loss of all things, and count them rubbish, that I may gain Christ." Oo, sabi sa Tagalog, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Jesus. Makamtan ko lamang si Kristo. So, it is our prayer and hope that our hearts will be like Paul, na lahat ng meron tayo, ko-consider nating basura o iiwanan natin, kakalimutan natin, dahil sabi nga, mas nakuha natin yung pinakamagandang regalo, pinakamagandang kayamanan, na hindi lahat ng tao meron, pero tayo meron. Kaya yun yung sinasabi dito ni Pablo, na yun nga, sabi din ng salita ng Diyos, "You may gain the whole world," which is impossible for all of us here and for the listeners. Nobody can gain the whole world. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kahit na makamtan mo ang lahat ng bagay dito sa lupa, pero kung ang iyong kaluluwa ay mapupunta sa eternal condemnation o malayo sa Diyos, ano ang halaga nito? Kaya yun yung mga bagay na nais natin na paalala sa ating mga sarili sa mga ganitong kapanahunan. Kaya ang
ang sinabi naman ng verse 9, "And be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith." Sa Tagalog, "At lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya." Kaya yun nga din yung sinasabi natin na ngayon, sa panahon natin, we are in the dispensation of grace. Di ba, pagka tayo may sakit, sumusulat ang doktor ng reseta, tapos ibibigay natin doon sa pharmacy. Tapos yung pharmacy, ibinibigay yung gamot sa atin para tayo ay magkaroon ng kagalingan. Yun ang ibig sabihin ng dispensation. Ngayon, yung dispensation natin ngayon, yung binibigay sa atin ay biyaya. Kasi nung panahon ng Old Testament, yun nga, kagaya ng ginawa ni Pablo, dahil yun yung nasasabi sa batas, so sinusunod nila kung ano yung sinasabi dun sa batas, pero hindi naman nila nasusunod lahat. Kaya dito sa atin, at yun nga, alam natin na walang ni isa man ang nakaabot sa standard ng Diyos. Lahat tayo ay kulang, we were not able to meet the mark nung standard ng Diyos. Kaya we are under the dispensation of grace. Kaya yun yung tanggapin natin. Kaya kung tayo ay ang gamot natin ay yung ibinigay ng Diyos na biyaya, so makita natin na wala tayong magagawa. So yung ating mga self-righteousness, noong araw, mahilig nating ipagyabang yung ating mga accomplishments. Na yun nga, nag-MA ako, doctorate ako. Kaya nga, yun nga, di ba, laging gusto may nakakabit sa pangalan na MD, tapos meron pang mga FC kung ano-ano pang nakakabit. Pero yun nga, lahat ng yun ay walang kabuluhan. Dahil sabi nga ni Pablo, yung pinakita niya sa atin, na lahat ng yun ay iniiwanan niya dahil nakita niya yung pananampalataya lamang kay Kristo. Kaya yun yung pundasyon niya ngayon sa kanyang buhay. At ganun din tayo. Yun yung ating maging pundasyon sa ating mga buhay. Kaya dito, yun yung number 1 na maunawaan natin at makita natin yung sinabi sa 2 Corinthians 5:21. Ano ang sabi ng 2 Corinthians 5:21? Sabi doon, "For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him." Kaya nga po, di ba? Sabi nga, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin. At ang katwiran, dahil nga sabi natin, ang pundasyon natin ay si Jesucristo. Ang katwiran ni Jesucristo ay ibinigay sa atin, isinuot sa atin. At hindi atin yung, kumbaga, nagpalit tayo. Yung ating kasalanan, isinuot ni Kristo, at yung kanyang katwiran, yun ang isinuot natin. Kaya nga, sabi nga, maski ngayon na tayo ay nagkakasala, nagkakamali, nahuhulog sa ating mga kahinaan, ang tinitignan ng Diyos sa atin ay yung righteousness na inilagay ni Kristo. Dahil dun sa sakripisyo ni Jesucristo, kaya yun ang nakikita ng Ama sa atin. At ang sabi nga ng salita ng Diyos, si Jesus Christ ang ating advocate. So siya yung abogado natin sa harap ng Diyos. Kumbaga, sabi ni Jesus sa salitang slang o ekis ko yan. Diba? Kasi tinanggap natin si Jesucristo. Kaya ganon ang ating Ngayon, pangalawa, sabi nga doon sa number 2, una yung pundasyon natin. Pangalawa, yung ating goal o aim. O kagaya nga ngayon, meron tayong goal, di ba? Each one bring
souls. Hindi na nga bring one o bring souls. So, unlimited. Yan. Kaya dito, knowing Christ above all else. So, nakafocus pa rin tayo dun sa ating pundasyon. Kasi ang pundasyon natin, si Jesucristo. Ngayon, yung ating tinatarget, si Jesucristo lamang. Kaya, kay Jesucristo lamang. Kaya, tignan natin yung Philippians 3:10. Ang sabi doon, that I may know Him. Sabi ng 10. Diba? Sabi ng 10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang paghihirap at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. So dito, ang ano rin natin na si Jesucristo, na kay Kristo pa rin yung ating focus. Kaya focus our eyes on Jesus. Not to the pastors, not to the workers, kung hindi, not to the missionary, but to the Lord Jesus Christ alone. Kaya, knowing Christ, how do we know Christ? Diba? Yun yung greatest desire ni Paul. Hindi niya sinabing gusto niya, desire niya, hindi heaven, hindi ministry success, or influence para siya maging sikat, kung hindi, Christ Himself. So, yun yung gusto ni Paul. At yun din ang atin ipanalangin at magustuhan natin. Kasi, yun nga, the power, knowing Christ, the power of His resurrection. So, kasi alam natin that the power of His resurrection is victory over sin. And that victory gave us new life and new hope. Dahil sa Kanyang muling pagkabangon, kaya nga sabi nga, kung si Kristo ay bumangon mula sa pagkamatay, tayo rin ay babangon. Ibabangon tayo ng Diyos. Sa ating, kaya ngayon pa lang, meron tayong inaasahan, meron tayong tinatanaw. At yun din, the fellowship, sabi dito, the fellowship of His suffering. Kasi, kapag tayo sumusunod kay Jesucristo, hindi pwedeng walang suffering. Kaya, sabi nga, it comes in the form of testing. In all situations na nangyayari sa buhay natin, there are two things that can happen. It's either you listen to the voice of the enemy, which is Satan, or you listen to the voice of the Spirit that lives in us. Kasi nga, yun nga, we have to make choices. Diyan na naman papasok yung disposition and inclination natin na ano ang ating disposisyon, ano ang gagawin natin. Yun. Kaya yun yung sinabi na the fellowship in His suffering. At yun din, being conformed doon sa Kanyang kamatayan. Kasi tayo, yun nga, we have to die daily. We have to die daily. Yun nga, yung mga luma nating pagkatao, kailangan pipiliin natin. We make a decision because we are focusing on Jesus, the author and perfecter of our faith, the one who showed us the light when He was here on earth, na gusto niya na tayo din. Kaya we die daily doon sa ating mga ginagawa. Yun yung ibig sabihin ng mamatay tayo doon sa ating mga sarili. Kung dati, yun nga, kahit alam mong tama ka, makikipag-argue ka pa, bayaan mo na.
Kaya nga, yun nga, naikwento ko nga eh. Basta sinagot ko na lang, I did not think. O, di tapos, hindi na siya nag-text. Hindi na siya nag-text uli. Sa akin, yung bang bagay na alam ng Diyos at nakikita ng Diyos ang ating mga puso. And if we are committed to the Lord, so we just need an audience of one. We don't need to defend ourselves all the time. We don't need to show people that we are always correct or right. But, for the sake of peace, yun yung sinasabi nga, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Kasi yun nga, yung meekness is not a weakness, it is a strength. Because for us to be able to control ourselves, that is self-control, to be meek. Because God sees us. And pag nagawa natin yun, God is delighted. God is blessed and pleased sa ating mga buhay. Kaya yun naman yung ating sinabi. Kaya how do we apply this in our lives? So, tanungin natin lagi, how will I grow in my prayer life? How will I grow loving people? And how will I be obedient in making choices? So, yun yung mga bagay na nais natin na makita. Yun ang ating aim. Yun yung gusto natin na mangyari sa ating mga buhay. Kaya dito din, yun nga, kung ang Kristiyano na nagsasabing Kristiyano ayaw ng mga sufferings, then we are not the Christians in the New Testament. Kasi, yun nga, merong suffering at merong suffering. Hindi pwedeng walang suffering. Kaya yun. At number 3, nakita natin, yun nga, dahil meron na tayong pundasyon, meron tayong aim, ano naman ngayon yung ating attitude? Paano yung ating attitude? Makita natin dito, yung naging attitude naman, saloobin natin. Ano yung saloobin? Yung attitude naman na pinakita dito ni Paul, na mababasa natin doon sa verse 12 hanggang verse 13. Sabi dito ni Paul, not that I have already attained or I'm already perfected, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Sabi niya. Sabi dito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin na ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Verse 13, sabi niya, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga nakaraan at sinisikap kong marating ang layuning nais kong makamtan. I press forward the goal for the prize. Hindi, saan yun? Kaya yun yung sabi ni Paul, na ipinakita niya sa atin yung kanyang ugali. Kaya sinasabi dito ni Paul na yun nga, kasi kung hindi mo kakalimutan yung mga achievements mo in the past na lagi mong aalalahanin, yun nga, doon mangyayari yung magkakaroon tayo ng kayabangan. At kung makikita mo naman lagi, aalalahanin mo yung mga failures, doon naman tayo magkakaroon ng
yung mga iba na tinatawag na paparalyzed, na hindi na gumagawa, ayaw nang gumawa, ayaw nang maglingkod, ayaw nang mag-mission kasi hindi naging successful yung kanyang mission. Kaya dito, yun nga, kung makikita natin, ano ba yung mga achievements ni Paul na ginawa niya, inusig niya. Pero yung failure, nakita rin niya, maraming namatay dahil din sa aking ginawa. So, yun yung kanyang mga sinasabi na wag nating tignan yung ating mga nakaraan, whether it's positive or negative, yung mga ginawa nating kasalanan at yung mga achievements natin, dahil tayo ay nakatutok kay Jesus at kung ano yung mga itinuturo niya, yun ang ating dapat ituon ang ating mga isip at puso, yung ating mga kaluluwa sa mga ginawa niya. Kaya yun ang ginawa niya. Na tapos pressing forward. Kasi nga alam natin ang biyaya ng Diyos, yung dispensation of grace. Ang biyaya ng Diyos sa atin ay hindi natin kayang sukatin. Kaya wag tayong masyadong kaya yun nga, pagka tayo nananakbo, hindi in a race, you don't look back. Kailangan straightforward kasi nasa finish line si Jesus Christ, iniintay tayo. Kaya anuman yung naiwan mo man yung sapatos mo, takbo ka pa rin. Natisod ka, takbo ka pa rin. Kasi yun ang gusto ng ating Diyos. Pressing ahead. Yun. Ngayon, paano naman natin to i-apply sa ating mga buhay? Kasi ang tunay na pagiging makadiyos, kasi yun ang gusto natin, di ba? Ngayong New Year na to, magpatuloy kay Jesus at mamuhay ng mayroong kabanalan na maging malapit lalo sa ating Diyos. Kaya ang tunay na pagiging malapit sa Diyos ay mabilis magrepent. Hindi natin inaalagaan. Sabi nga, may mga ibon na lumilipad sa ating mga ulunan, pero hindi mo siya papabayaang mag-build ng nest, lalong hindi mo papayagan na mangitlog. So, yun yung ating dapat na i-practice sa ating mga buhay, na yun nga, we have to repent quickly at patuloy tayong magpatuloy manakbo sa ating buhay pananampalataya ng may kababaang loob. Kababaang loob na tinatanggap natin na hindi natin kayang gawin at magagawa lamang natin yon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At yun nga, araw-araw, we have to humbly depend on the grace of God. Yun yung mga bagay na dapat nating maging attitude, forgetting the things of the past. Kahit na anong bigat ng kasalanan, dahil tandaan natin, anong kasalanan lamang ang hindi kayang patawarin ng Diyos? Yun ay ang hindi pagtanggap sa Kanya. Kasi paano niya tayo mapapatawad kung hindi natin siya tinanggap sa ating mga buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya yun. Kaya panglima, sabi nga, meron na tayong pundasyon, meron tayong aim, tapos meron tayong attitude. At yung ating mga ginagawang yan, dapat may direksyon. Kaya saan ba yung direksyon? Saan patungo yung ating ginagawa o yung ating ginagawang pananampalataya at pag-focus kay Jesucristo. Ito ay merong basahin natin na ngayon, yung verse 14. Ang sabi ng verse 14? Sabi ng verse 14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Sabing ganon. Nagpapatuloy nga ako patungo sa
hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. O kasi sino ba nasa langit? Di ba naendo ng Diyos? Kaya yun yung ating destinasyon. Kaya doon tayo dapat nakatutok sa ating destinasyon. Kaya ang ating destinasyon ay pataas. Tinitignan natin, kaya nga sabi nga, focus our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. At yung ating direksyon ay buhay na walang hanggan. Kasi malinaw na rin sa atin na lahat ng tao ay mamamatay, pero we will never experience second death. And we will be with God forever and ever. Kaya dito, at inaano rin sa atin na maging Christ-centered tayo. Kasi hindi nga, yun nga, hindi nyo pwedeng tignan yung mga tao kasi meron din kahinaan. Kaya dito, tignan natin yung Colossians 3:1 and 2. Anong sabi ng Colossians 3:1 and 2? If then you were raised with Christ, this is after the resurrection. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. So, yun nga, set your mind on things above, not on things on earth. Alam natin, heaven and earth will pass away, but the word of God will remain. So, this earth, yung second heaven na ipinangako sa atin ng Diyos. At yun din, sabi ng Matthew 6:33, for us to have all the things that was described in the previous verses, seek ye first the kingdom of God for us, and all these things. And His righteousness, wag nating kakalimutan yon, yung katwiran ni Jesucristo. And all these things shall be added unto us. Paano natin yon i-apply sa ating mga buhay? Sabi nga, there are so many changes. Our career may change. Our health may change. Diba? At yung mga plano natin sa buhay may fail. Pero sabi nga, ang ating mga isip, kailangan nakafocus lamang tayo, seeking Christ and His kingdom. Kaya yun, warning naman sa atin, kung tayo mga Kristiyano ay nasisiyahan sa comfort dito sa lupa, ay spiritual decline follows. Kasi we cannot serve two masters. Malinaw yan na, yun nga, kung gusto nating maka-Diyos, then let's use the tools that God has given us to be godly. Kung gusto naman ninyong hindi nyo mabitawan yung mga bagay dito sa lupa na nagiging dahilan para hindi tayo makalapit sa Diyos, ipanalangin natin sa Diyos that God will give us the strength and the courage to turn away for those attractions that attracts us. Kaya, ano na ba tayo? Number 5. So, ngayon, tignan naman natin yung mga practical, yan. Practical godly pursuit for the new year. Mga practical na layunin. Sabi nga, di ba, meron na tayong foundation, meron tayong aim, meron tayong attitude, meron tayong tinatanaw. Ngayon, paano natin yon magagawa? Di ba? Paano natin yon magagawa sa pang-araw-araw nating buhay? Kaya dito napapasok, yun nga, kailangan ang buhay natin ay nakasentro kay Jesus. Paano natin yon magagawa? Kailangan magbasa tayo ng Biblia. Kailangan kilalanin natin si Jesus. Paano natin siya makikilala? Saan natin makikita? Hindi natin makikita sa mga secular palabas.
o hindi natin makikita sa mga magazines, kung hindi, sa Biblia. Kaya nga anong sabi ng Psalm 119:105, di ba? Alam na alam natin ito. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Alam na alam natin yan. Kaya dito, gawin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi bilang routine o dahil kayo ay sinabihan na kailangan magbasa ng Biblia araw-araw. Gawin natin ang pagbabasa ng Biblia as renewal. Sabi nga, di ba, for us to be transformed. Kailangan kilalanin natin ang ating Diyos. At number 2, kailangan magkaroon tayo ng prayer dependency. Sabi nga, paano tayo nagiging prayer dependent living? Sabing ganon, prayer is not a preparation to work. It is the work. We win battle in prayer. Sa prayer pa lang. Kaya hindi tayo nananalangin in preparation for our work for the day. It is our work. Because, kaya nga, di ba, tinuruan tayo ng mga prayer na claim your prayers. Yun, lalo na kung alam natin that it is a biblical prayer, that God has said it, that God has promised it. So, God is not a liar, so we have to claim. We have to believe what God has said. So, yun yung ating mga bagay. And how can we learn biblical prayer if we don't read the Word of God? So, yun yung sinasabi ko na you cannot eat spaghetti kung spaghetti noodle lang. Hindi mo rin makakain kung sauce lang. That has to be combined together for us to enjoy eating spaghetti. So the Word of God and prayer cannot be separated. It goes hand in hand. At yun nga, pangatlo, siyempre, sabi nga, if we love God, we will obey God. Because that's a mark of loving God, obeying God. And sabi nga, obedience must be empowered by the Holy Spirit that lives in us. Because the Holy Spirit is the one that convicts us, the one that empowers us, the one that equips us, the one who teaches us. The Holy Spirit are resident in us. Kaya yun. Kaya nga ang sabi ng Galatians 5:16, anong sabi? Na we have to walk in the Spirit. And if we are walking in the power of the Spirit, we will not fulfill the lust of our flesh. Kasi sabi nga, parang isang computer yan. Tinanggal yung software, pero kahit na in-upgrade, na-endun pa rin yung mga lumang mga nakastore doon, di ba? Tinuturo ko si Jordan kasi gusto ko turuan niya ako kasi hindi ko masabi yung sasabihin ko. Yun, di ba? Ganun yung computer. O ngayon, tayo ganun din. The Holy Spirit lives in us, but the old self is still there. Kaya nga, sabi nga, kapag tayo'y lumalakad ng nagbabasa ng Biblia, nananalangin, di ba, may mga times sa buhay natin talagang pakiramdam natin, ang bait-bait ko ngayon, bakit kaya? Kasi, napuspos ka ng Holy Spirit, nagdasal ka. Bakit kaya ko ngayon, patient? Ba't kaya nakokontrol ko yung sarili ko? There you go, the fruit of the Holy Spirit ay sa atin dahil we walk in the power of the Spirit.
Kaya nga sa umaga pa lang, sasabihan na natin yung Holy Spirit na lakad tayo and I submit to you. Pangunahan mo yung aking isip, yung aking damdamin, at yung aking mata, makita ko lang yung mga gusto mong makita. Kasi pagka yung mga mata natin, nakikita natin, ang natural na tao, nakikita natin yung pangit. Kahit na anong ganda niya, sasabihin mo, ay, pangit. Pero hindi natin nakita yung maganda. Pero pagka tayo puspos ng Holy Spirit, sasabihin natin, ay, ang ganda niya. Pero huwag tayo magsisinungaling. Pag hindi maganda, huwag ka na lang kumibo. O, di ba? We do not want to please people. We want to please God. And we don't want to lie. Kaya yun naman yung doon. Pambalanse. Yun. Kaya yun. Tapos, number 4, sabi nga, Christ-like love. Ano ba yung Christ-like love? Kasi si Jesus, mahal niya ang lahat ng tao. Bata, matanda, payat, mataba, itim, puti, dilaw, pula. Mahal ng Diyos lahat. Kasi nga, di ba, anong sabi ng salita ng Diyos? Kung sinasabi niyong kayo'y nagmamahal, yung mga tax collector, yung masasamang tao, nagmamahal din sila. Kaya nga sila gumawa ng masasamang bagay para dun, pinaghandaan nila para dun sa mga mahal nila sa buhay. Kaya lang, yung pagmamahal na itinuro sa atin ng Diyos ay yung pagmamahal na love your enemies. Yun na yung pinakamatindi, loving your enemies. Love the unlovable. Yan, yung mga hindi kaibig-ibig, mamahalin natin. Mamahalin natin na in a way na titignan natin sila. Kaya nga yun yung bagay na ipanalangin natin sa Panginoon na yun natutunan ko yun na kung gaano ko kamahal yung mga anak ko, dapat mahal ko din yung kapitbahay ko o yung homeless. Mahirap gawin yan, pero by the grace of God, dahil we are in the dispensation of grace, we can do it. Kaya we really have to focus on Jesus. How Jesus would face what we are facing. Kasi yun ang lagi kong iniisip na kung si Jesus kaya ang nasa sapatos ko, paano kaya siya magre-react sa sitwasyon na ito? Sometimes we need to stop and think of Jesus on how will He react doon sa isang sitwasyon ng buhay. Kaya dito, yun din, nakita rin natin na love is the visible mark of a godly person. Yun. Kaya, in conclusion, yan na, conclusion na tayo. Yun nga, we do not know what New Year will bring to us. We do not know what will happen later, tomorrow, next week. But one thing for sure, Christ is unchanging. Yun ang sabi ng Hebrews 13:8. Anong sabi ng Hebrews 13:8? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sabi nga, hindi tayo pinangakuan ni Jesus ng kagaanan sa buhay. Hindi tayo pinangakuan ni Jesus ng komportabling buhay. Hindi rin tayo pinangakuan ni Jesus na tayo ay magiging prosperous. Hindi yun ang ipinangako ni Jesus. Pero ang ipinangako ni Jesus ay ang kanyang presensya sa ating mga buhay. Pinangako niya na yung kanyang kapangyarihan ay nasa sa atin. At ipinangako din niya that we are continuously being transformed by His grace. Kaya nga, ayun nga yung ating sinasabi na in His presence there is fullness of joy. At sinasabi rin na the power that God has poured when He resurrected from the dead is the same power that is at work in us. At yun nga, by His grace, we are saved. By His grace is new every morning. Kaya dito,
wag nating final call. Babasahin natin yung Micah. Pero dito, do not aim to survive the year or to succeed the year. Hindi yun yung ating tinatanaw. Dapat ang tinatanaw natin ay lumakad kasama ni Kristo. Anuman ang dalin sa atin ng 2026. Ang mahalaga, lumakad tayo kasama si Kristo. Ano ang sabi ng Micah 6:8? Sabi ng Micah 6:8, He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Sa Tagalog, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Kaya yon, let us walk humbly with our Lord and Savior, God, Jesus Christ. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus, we are so grateful for giving us, O Lord, refreshing our thoughts, our soul, of the things that you wanted us to do. And we thank you that we are not walking by ourselves. We thank you that you are with us, in us, and for us. And we thank you that you shall give us everything we needed because you are with us. And we thank you, Lord, that it is you who said, rejoice, and we will always rejoice because you are coming near. And we thank you that we do not need to worry in anything, but in everything, through prayers with thanksgiving, we will present our requests unto thee, O God, because you who promise is the same yesterday, today, and forever. We bless your name in Jesus' name. And all God's people said, Amen. Amen.